Kung mababayaran mo ang pinakamurang kwarto, ibibigay ko sa iyo ang suite, sabi ng manager ng hotel na may pang-uuyam sa kanyang tinig. Wala siyang kamalay-malay kung sino talaga ang babaeng nakatayo ng may kumpiyansa sa marangyang lobby ng Grand Metropolitan Hotel sa Manhattan. Ang pangalan niya ay Teresa Morales, 34 anyos, at sa nakalipas na 15 minuto ay tahimik siyang naghihintay, hindi pinapansin ng mga tauhan sa front desk habang ang mga puting customer na dumating. Pagkatapos niya ay mabilis na sinalubong at tinulungan. Ang dapat sana'y simpleng pag-check-in ay naging isang malinaw at masakit na eksena ng diskriminasyon batay sa lahi. Isang sitwasyon na kayang magpasiklab ng galit kahit kanino. Ngunit hindi itinaas ni Teresa ang kanyang boses. Hindi siya sumigaw. Sa halip, nanatili siyang kalmado, isang reaksyon na lalo pang nakapagpalito sa manager ng hotel, si Carlos Aquino, 45 anyos, na ginugol ang kanyang buhay sa pagpapanatili ng reputasyon ng isa sa mga pinakamarangyang hotel sa New York. Sinipat niya si Teresa mula ulo hanggang paa na may malamig na paghuhusga, katulad ng lagi niyang ginagawa sa mga bisitang sa tingin niya ay hindi nababagay. Nagsisimula sa $1,000 kada gabi ang mga kwarto namin, malakas na sabi ni Carlos, sinisiguro na maririnig ng mga nasa paligid. Baka gusto mong subukan ang isang lugar na mas abot kaya. Ang kanyang mga salita ay parang sampal sa mukha, sinamahan ng ngiting pilit na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagbago ang atmosfera ng lobby. Isang babaeng nakasuot ng power suit ang yumuko sa katrabaho upang bumulong. Isang nakatatandang mag-asawa ang nagkatinginan ng alanganin, malinaw ang kanilang pagkailang. Hindi ito unang beses na naramdaman ni Teresa ang ganitong enerhiya. 3 araw pa lang ang nakararaan nang tumawag siya para mag-book ng kwarto, nag-iba ang tono ng ahenteng kausap niya nang marinig ang kanyang malinaw na Latino na pangalan. Bigla raw naubos ang mga kwarto at tanging isang waiting list na hindi man lang gumalaw ang naiwan. Kaya siya mismo ang nagpakita. Gusto niyang harapin ng direkta ang sitwasyon upang subukin ang kakapalan ng kanilang mukha. $1,000 ay ayos lang, mariin ngunit kalmadong sabi ni Teresa na nagpasimulang magpakita ng hindi pagkakakomportable kay Carlos. Ang pinakamagandang kwarto, ang gusto ko. Napatawa si Carlos, isang tuyong halakhak na kumalabog sa marmol na sahig ng lobby. Alam mo namang kailangan namin ng patunay, di ba? Isang premium card, mga tala ng pera, mga sanggunian sa bangko, sabi niya. Bawat salita ay parang hadlang sa daraanan ni Teresa. At doon, naunawaan ni Teresa. Tataasan nila ng tataasan ang pamantayan hanggang sa siya'y sumuko. Ngunit nagpasya si Carlos na humakbang pa, lakas loob dahil sa tahimik na pagtangkilik ng mga elitistang bisita sa paligid. Ganito na lang, nakangising sabi niya, kung mababayaran mo ng cash ang pinakamurang kwarto, $240, ako mismo ang mag-a-upgrade sa iyo sa presidential suite, libre. Naramdaman ang pagkailang, may mga bisitang nag-ayos ng upo. Ang ilan ay umiwas ng tingin, ngunit walang ni isa ang kumibo. At doon, sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya, ngumiti si Teresa. Hindi ngiting kinakabahan o pilit, kundi isang tahimik at matatag na ngiti na nagbigay ng kakaibang kilabot kay Carlos. May kung anong nakita siya sa mga mata ni Teresa, parang may alam itong hindi niya alam. $400 cash para sa pinakamurang kwarto, maayos at buo ang tinig ni Teresa. At kapalit, makukuha ko ang presidential suite nang walang bayad? Eksakto, sagot ni Carlos, muling nakaramdam ng kumpiyansa. Pero kung pumalpak ka, inaasahan kong aalis ka ng tahimik sa likod. Hindi na natin kailangan ng isa pang eksena.
Ang hindi alam ni Carlos, nakarecord na ang cellphone ni Teresa, maingat na nakalagay sa counter. Bawat salita ng kanilang usapan ay nakunan. Ang akala niyang matalinong biro ay malapit nang maging pinakamalaking pagkakamali ng kanyang karera. Habang lahat ay nakatingin, na natiling matatag si Teresa, parang isang taong nagtatago ng makapangyarihang sikreto, naghihintay ng tamang sandali upang ibunyag ito. Maraming nagbago sa nakaraang 3 taon. Hindi na si Teresa ang babaeng dati tahimik na tumatanggap ng kawalang katarungan. Ang kanyang consulting firm ay biglang sumikat at naging matagumpay. Isa na siya ngayon sa parehong elitistang bilog panlipunan na minsan ay hindi siya pinapansin. At higit sa lahat, natutunan niya ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang dignidad ay hindi hinihintay na ibigay sa iyo. Ito ay bagay na ipinaglalaban at inaangkin. Ma'am, sabi ni Carlos habang mabilis na lumapit muli na may pekeng autoridad. Ang labi na ito ay hindi iyong personal na hintayan. Kung hindi mo kayang bayaran ang pananatili rito, kailangan kitang paalisin. Ang salitang afford ay lumabas sa kanyang bibig na puno ng pang-uuyam, sapat na lakas para marinig ng mga taong nasa paligid ang insulto. Isang matandang babae ang yumuko sa kasama at bumulong. Napakarahas naman. Dahan-dahang iniangat ni Teresa ang kanyang tingin, matatag ang boses. Ginoong Aquino, oo. Nakita ko ang pangalan sa iyong badge. Ginagawa ko lang ang mismong hiningi mo. Naghahanda akong magbayad ng $400 cash para sa pinakamurang kwarto. Oh, mali ba ang pagkaintindi ko sa usapan? Ang kanyang mga salita'y bumagsak na parang talim, kalmado, ngunit matalim. Napatigil si Carlos, nalagay siya sa sariling bitag. Ang umatras ngayon ay nangangahulugan ng pag-amin na ginawa lang niya ang alok para siya'y laitin. Ngunit ang magpatuloy ay delikado. Baka totoong tuparin ni Teresa ang kasunduan at mas mapahiya siya. Hindi ako nagsisinungaling, tugon niya na may pilit ng ngiti. Pero tandaan mo, kahit ang pinakapangit na kwarto namin ay mas maganda kaysa sa mga lugar na karaniwang tinutuluyan ng mga tulad mo. Nagigting ang tensyon. Isang negosyante ang napakunot noo at bumulong sa asawa. Isang dalagang naka-business suit ang nagbigay ng malinaw na tingin ng pagkadismaya. Ngunit ang tugon ni Teresa ay isang ngiting puno ng kaalaman. Isang ngiti na nagparamdam kay Carlos na unti-unti siyang nawawalan ng kontrol sa sitwasyong akala niya'y hawak niya. Mga tulad ko, maingat na inulit ni Teresa. At anong klaseng mga tao ba ang tinutukoy mo, Ginoong Aquino? Hindi siya nakasagot. Hindi siya makasagot. Ano man ang sabihin niya, lalo lang siyang lulubog. Kaya't sinubukan niyang magbago ng taktika. Kung cash ang babayaran, may dagdag na proseso, ani Carlos. Pilit na ibinabalik ang autoridad. Para sa fraud prevention, sigurado akong naiintindihan mo. Siyempre, magaan na sagot ni Teresa habang inilabas ang telepono. Gusto mo ba na tawagan ko ang bangko ko para patunayan ang pondo o tatawagan ko na lang ang abogado ko para idokumento ang lahat ng nangyari? Halatang nalunok ni Carlos ang kanyang laway nang marinig ang salitang abogado. Ang kaso ang huling bagay na kailangan ng hotel, lalo na't may mga nakamasid na saksi. Hindi na kailangan yon, pautal niya ang sagot. Malinaw na bawat galaw niya ay lalo lang nagpapalala ng sitwasyon. Tumayo si Teresa, mabagal at kumpiyansa siyang naglakad papunta sa front desk. Sa isang maayos na galaw, inilapag niya ang isang sobre sa makintab na marmol na counter. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Narito ang $400, simple niyang sinabi, gaya ng iyong hiningi. Nakatitig si Carlos sa sobre na parabang sasabog ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Sa loob ay maayos na nakaayos ang mga perang papel, kompleto, tunay at hindi matatanggi. Nag-umugong ang buong reception area. May mga bisitang yumuko upang makita kung ano ang susunod na mangyayari.
Para bang lumulubog ang lupa sa ilalim ni Carlos. Ngunit hindi patapos si Teresa, kinuha niya ang kanyang pitaka at inilapag ang isang makintab na card sa tabi ng pera. Ang aking ID, kalmadong sabi niya, Teresa Morales, Chief Executive Officer ng Morales Strategic Consulting. Kung gusto mong kumpirmahin ang aking reputasyon, parang kulog ang pangalan niya sa buong lugar. May ilang bisita na agad siyang nakilala. Isang executive ang bumulong. Morales Strategic, isa iyan sa pinakarespetadong consulting firms sa East Coast. Namutla si Carlos, CEO. Umiikot ito sa kanyang isipan na parang kampana ng kamatayan para sa kanyang karera. Halos kalahating oras niyang nilait at ipinahiya sa publiko ang pinuno ng isang multimilyong dolyar na kumpanya. Nanatili siyang nakatigil habang si Teresa ay kalmado, tulad ng isang taong kakagawa lang ng unang galaw sa mas malaking laban. Ang mga taong dati tumitingin kay Teresa ng may pagdududa o awa, ngayon ay nakatingin na may paghanga. Naisip nila na hindi lang siya karaniwang bisita, isa siyang babaeng makapangyarihan, matalino at may malinaw na layunin. Patuloy na nakahawak si Carlos sa pera na parabang isa itong bomba na hindi niya alam kung paano idisarma. Ang pangalan, ang kumpanya, paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Ngunit tumanggi ang kanyang kayabangan na tanggapin ang katotohanan. Ang pagiging CEO ay wala ng halaga ngayon, mapait niyang bulong, sapat na lakas para marinig ng mga bisita. Kahit sino pwedeng mag-umpisa ng negosyo sa garahe at tawagin ang sarili nilang executive. Ngunit bumaliktad ang kanyang insulto, isang babaeng executive na malapit ay umiling na may pagkadismaya. Ang Morales Strategic ay hindi garahe lang, pabulong niyang sabi sa kasama. Nagko-consult sila para sa ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa US. Pinanood ni Teresa ang lahat na may tahimik na lakas. Naranasan na niya ito noon, mga lalaking tulad ni Carlos na ayaw maniwala na ang isang babae ay may pwesto sa mesa ng kapangyarihan. Ngunit ngayong pagkakataon, may kakayahan na siyang sumagot sa pamamagitan ng aksyon, hindi lang mga salita. Ginoong Aquino, wika niya na may autoridad ng isang taong malinaw na nagtagumpay. Ngayon na binayaran ko ang kasunduan, nais ko nang makita ang presidential suite. Mayroon akong mahahalagang tawag na kailangang gawin. Natawa si Carlos ng alanganin. Ang suite mo, biro lang yon. Ang presidential suite namin ay $3,000 kada gabi. Ang mga tulad mo ay karaniwang kontento na sa mas simple. Ang huling insultong iyon ay nagdulot ng malinaw na reaksyon sa buong lobby. Ang mga mukha'y biglang nagbago. May mga tumalikod sa hiya. May mga tumitig sa kanya na hindi makapaniwala. At sa pagkakataong yon, maging ang katahimikan ay naging malakas. Kahit ang ilang staff ng hotel ay nagsimulang magmukhang balisa habang patuloy na ipinipilit ng manager ang kanyang paninindigan, ayaw pa ring umatras kahit bayad na si Teresa. Kalmado niyang inilabas ang kanyang telepono. Ang bawat galaw ay mahinahon ngunit puno ng kumpiyansa. Nakakatuwa, mahinahon ngunit matalim niyang sabi. Kagagawan mo lang ng pampublikong paglabag dito mismo sa harap ng 12-dosenang saksi. Binuksan niya ang recording app at itinapat ang screen sa kanya. Lahat ay nakunan, malinaw, wasto, legal. Namuti ang mukha ni Carlos. Isang recording sa loob ng Marangyang Hotel na papaligiran ng mga saksi. Halos marinig niya ang kanyang karera na dumudulas mula sa kanyang mga kamay. Hindi ko naman talaga eksaktong sinabi iyon, pautal niyang tugon. Kinakabahang tinitingnan ang paligid, umaasang may kakampi, ngunit wala. Gusto mo bang patugtugin ko ang recording ng malakas? Alok ni Teresa na may matamis na tinig. Siguradong magugustuhan ng head office ninyo na marinig kung paano ninyo tratuhin ang mga bisita. At bigla, may hindi inaasahang nangyari, bumukas ang pinto ng elevator.
lumabas ang isang lalaking nasa 40, nakasuot ng matalim na tailored suit at may dalang leather briefcase. Isang sulyap lang sa paligid, nakita agad niya si Teresa at mabilis siyang lumapit na may tunay ng ngiti ng pagkakakilala. Teresa Morales, bati niya habang inilahad ang kamay. Isang sorpresa, nagliwanag ang mukha ni Teresa. Michael Soriano, ang tagal na. Nagyakapan silang parang matagal ng magkaibigan, may halakhak at kaswal na tapik sa balikat, halatang may pinagsamahan. Pinanood ni Carlos ang eksena na may lumalalang kaba. Ang mga bisita naman ay nagsimulang magbulungan. Siya si Michael Soriano, sabi ng isang babae, tinusok ang siko ng asawa. Yung abogadong nasa CNN nung nakaraang linggo? Oh, Soriano and Associates, isa sa pinakamakapangyarihang law firm sa New York, lalong nalugmok ang puso ni Carlos. Una, CEO. Ngayon, isang kilalang civil rights lawyer na malapit kay Teresa? Para bang ang universo mismo ang kumakalaban sa kanya? Nandito ako para sa Civil Rights Conference, paliwanag ni Michael. Hindi ko inasahan na makikita kita rito. May ilang bagay lang akong inaasikaso, sagot ni Teresa, sabay bigay ng malamig na tingin kay Carlos. Sa kasamaang palad, may ilang problema tungkol sa hospitality. Agad na nahuli ni Michael ang sitwasyon. Taon ng paghawak ng mga kasong may diskriminasyon ang naghasa sa kanya para agad makilala ang ganitong klase ng eksena. Anong klaseng problema? Tanong niya. Ang boses ay biglang naging matalim at propesyonal, yung tunong nagpapakaba sa mga kalaban sa korte. Ngumiti si Teresa. Ang parehong kalmadong ngiti na mulat sa pool ay nagpapayanig kay Carlos. Ganito kasi, anya, nagpustahan si Ginoong Aquino kapag nagbayad ako ng $400 cash para sa pinakamurang kwarto, i-upgrade niya ako sa presidential suite ng libre. At, tanong ni Michael kahit alam na ang sagot, nagbayad ako, simple niyang sagot, pero ngayon ay tumatanggi siyang tuparin ang kasunduan. Humarap si Michael kay Carlos. Matigas ang kanyang ekspresyon, halos delikado na sa usaping legal. Napaatras si Carlos ng kusa. Pangalan? Tanong ni Michael. Carlos Aquino, singhal niyang sagot, General Manager ng Grand Metropolitan. Ako si Michael Soriano, mariing tugon. Soriano and Associates. Mas lumakas ang bulungan ng mga bisita. Sigurado akong may hindi pagkakaunawaan, sabi ni Michael, mahinahon ngunit matalim. Si Ginoong Morales ay iginagalang na pinuno ng negosyo. Hindi ko maisip na questionin mo ang kanyang kredibilidad o ang kanyang kakayahang magbayad. Ang pangalang Soriano at Associates ay umalingaw-ngaw sa lobby na parang kulog. Nagkatinginan ng mga bisita, halatang nagmamasid sa banggaan. Lubos nang na-overwhelm si Carlos. Hindi naman tungkol sa pera, pautal niyang paliwanag, pawis na pawis. Kundi kasi ang suite ay may mga requirements. Anong requirements? Mabilis na balik ni Michael, sabay labas ng digital recorder at inilapag ng mariin sa counter. Pakilinaw, para sa legal purposes. Bumagsak ang mukha ni Carlos, bitag na siya, legal. Lahat ng sasabihin niya ay marirecord. Sinubukan niyang mag-isip ng lusot pero wala, umiikot lang ang kanyang isip. Wala nang labasan, wala nang dahilan. Maingat siyang pinagmasdan ni Teresa, nakararamdam ng higit pa sa kasiyahan. Taon siyang nagtiis ng ganitong uri ng kahihiyan ng walang panlaban. Ngunit tapos na ang panahong iyon. Lumago ang kanyang negosyo, lumakas ang kanyang koneksyon, at ngayon hawak niya ang kapangyarihang sumagot, gamit ang ebidensya, legal na puwersa at mga kakampi. Nung maliit pa ang kanyang firm, gumawa si Teresa ng protokol laban sa diskriminasyon. Idokumento ang lahat, i-record ang usapan, tipunin ang mga saksi at kung maaari, dalhin ang mga profesional tulad ni Michael. Bawat insidente ay naging aral kung paano manalo.
Ipinaliliwanag ngayon ni Ginoong Aquino ang mga tuntunin ng Presidential Suite, ani Teresa kay Michael, kalmadong boses. Mga kondisyong hindi nabanggit noong ginawa niya ang alok. Tumango si Michael at inilabas ang notepad. Retroactive terms, sabi niya habang nagsusulat. Laging interesante sa usaping legal. Sige, magpatuloy ka, Ginoong Aquino. Nagtatala ako para nang sinasakal si Carlos. Ang lalim ng hukay na hinukay niya ay hindi na niya makita ang liwanag. Bawat paliwanag niya ay lalo lang nagpapalala. Tahimik, ngunit buo ang atensyon ng mga bisita na huhuli sa pagitan ng pagkabighani at pagkailang. Tila mga saksi sa isang banggaang mabagal na hindi nila kayang iwasan ng panoorin. Marahil, malumanay na sabi ni Teresa, perpekto ang pagkakakontrol sa kanyang tinig. Dapat nating ilipat sa mas pribadong lugar ang usapang ito. Ayaw kong makaramdam ng hindi pagkakakomportable ang ibang mga bisita dahil sa hindi kailangang diskusyon. Ang mungkahi niya ay sabay na nagsilbing tulay at banta. Sapat itong maituturing na magalang na alok para bigyan ng labasan si Carlos, ngunit nakakatakot dahil ang pagtanggap nito ay nangangahulugang pag-amin ng kasalanan. Ang pagtanggi na may katumbas ng mas malalim na pagkakahukay ng sariling libingan sa harap mismo ng dos-dosenang saksi. Ibinulsa ni Michael ang kanyang recorder, ngunit iniwang nakalatag sa counter ang notepad, tahimik na paalala na hindi pa natitigil ang dokumentasyon. Si Teresa ay laging patas sa kanyang pakikipagkasundo. Sabi niya, higit na nakatuon sa buong silid kaysa kay Carlos. Isa ito sa mga dahilan kung bakit siya iginagalang sa mundo ng korporasyon. Umalingaw-ngaw ang mga salita sa reception area, payapa ngunit makapangyarihan, pinapatunayan ang nakikita na ng lahat. Hindi nag-iisa si Teresa. Mayroon siyang mga kakampi, impluensya at karanasang kayang gawing tagumpay ang bawat pagsubok. Sumikip ang mukha ni Carlos habang desperadong naghanap ng mga salitang makapagliligtas sa kanya. Samantala, tahimik lang na naghihintay si Teresa, matyaga, elegante, parang isang mandaragit na alam nang na-corner ang kanyang biktima. Sa makinang na marmol na lobby ng Grand Metropolitan, isang tunay na aral tungkol sa totoong kapangyarihan laban sa guni-guning kapangyarihan ang nabubuo. At si Carlos ang nagiging huwarang halimbawa nito. Ramdam ng lahat sa desk ang desperasyon ng manager. Ang taong ginugol ang kanyang umaga sa pangmamaliit kay Teresa ay ngayoy pawis na pawis at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang $400, hindi bilang bayad, kundi bilang ebidensya ng sariling pagkakamali. Mr. Aquino, kalmadong sabi ni Michael, hinihintay pa rin namin ang iyong paliwanag tungkol sa mga special requirements ng Presidential Suite, mga kondisyong hindi mo binanggit nang gawin mo ang pustahan. Ako, kasi nauutal na sagot ni Carlos. Huli na nang maunawaan niyang bawat salitang bibigkasin ay maaaring maging ebidensya sa korte. Ang kanyang 15 taon sa luxury hospitality ay hindi kailanman naghanda sa kanya para sa ganitong eksena. Humaharap sa isang CEO at sa isang abogadong dalubhasa sa diskriminasyon sabay. Pinanood ni Teresa ang kanyang pakikipaglaban na may tahimik na pasensya, tulad ng isang taong alam nang gumagalaw na ang hustisya. Sa nakalipas na 3 taon, habang lumalaki ang kanyang kumpanya, bumuo siya ng network na mas malawak pa kaysa sa inaasahan ng sinumang makikitid ang isip. At ngayon, oras na upang ipakita kung gaano kalayo ang abot ng kanyang impluensya. Michael, kilala mo si Richard Santos, hindi ba? Tanong ni Teresa na para bang simpleng usapan lang tungkol sa panahon. Siyempre, agad na tugon ni Michael, kumikislap ang mga mata sa pagkaunawa sa direksyon ni Teresa. Si Richard Santos, ang CEO ng Santos Hospitality Group. Siya ang may-ari ng 2 dosenang hotel sa East Coast. Nanuyo ang lalamunan ni Carlos. Ang Santos Hospitality Group ay isa sa pinakamalalaking hotel chain sa bansa.
kilala sa mahigpit nitong pamantayan at zero tolerance policy laban sa diskriminasyon. Alam ng bawat hotel, kabilang ang Grand Metropolitan, na nakasalalay ang kanilang kinabukasan sa magandang tingin ni Santos. Bakit mo tinanong tungkol kay Richard? Tanong ni Michael, malinaw na nasisiyahan sa bitag. Naghapunan kami noong nakaraang linggo, sagot ni Teresa habang kinukuha ang kanyang telepono. Ikinuwento niya sa akin ang bagong consulting project para pahusayin ang mga pamantayan ng serbisyo sa mga partner hotel. Mahaba niyang tinalakay ang tungkol sa pagharap sa diskriminasyon na nakabalat kayo bilang pagpapanatili ng standards. Nawala ang pakiramdam ni Carlos na may lupa pa sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Richard Santos ay hindi lamang makapangyarihan, kilala siyang walang awa pagdating sa proteksyon ng kanyang brand. Isang tawag lang mula sa kanya ay maaaring wakasan ng karera ni Carlos sa lahat ng kagalang-galang na hotel sa bansa. Sa katunayan, patuloy ni Teresa habang nagtatype sa telepono, hiniling niya sa akin na idokumento ang anumang diskriminasyon na mararanasan ko habang naglalakbay. Sabi niya, gusto niya ng mga totoong halimbawa para sa training. Totoong halimbawa, at bigla niyang napagtanto siya mismo ang naging bida sa isa. Ibinigay niya kay Teresa ang lahat ng kailangan upang hindi lang sirain ang kanyang karera, kundi pati na rin ang reputasyon ng hotel. Mr. Aquino, sabi ni Teresa habang ibinabalik ang telepono sa kanyang bag, plano mo pa bang ipaliwanag kung bakit hindi mo tutuparin ang pustahang ginawa mo sa publiko? Humahanap si Carlos ng kakampi, ngunit puro dismayadong mga mukha lamang ang nakita niya. Ang mga bisitang kanina'y mausisa ay ngayon nakatingin sa kanya bilang isang kahihiyan. Maging ilang staff ay halatang nahihiyang maging kaanib sa kanyang asal. At tila ba hindi pa sapat ang lahat, bumukas muli ang mga pinto ng elevator. Lumabas ang isang elegante at may kapangyarihang babae na nasa edad 50 taon, naglalakad na may tiwala sa sarili. Agad niyang naramdaman ang tensyon sa paligid. Teresa Morales, masayang bati niya na may maliwanag at taos-pusong ngiti. Nakakatuwang makita ka rito. Lumigaya ang mukha ni Teresa. Angelina Flores! Kay ganda naman na makita ka. Nagbatian sila ng mainit, ngunit halos hindi ito napansin ni Carlos. Umiikot ang kanyang isip nang maunawaan kung sino ang dumating. Si Angelina Flores, Regional Director ng Santos Hospitality Group, na malinaw na personal na kilala at iginagalang si Teresa. Hindi ko alam na dumadalaw ka sa Grand Metropolitan, sabi ni Angelina. Kumusta naman ang serbisyo? Ang inosenteng tanong ay bumagsak kay Carlos na parang martilyo. Naroon si Angelina Flores, saksi sa lahat. Hindi lang siya nagdiskrimina ng isang panauhin, kundi ang panauhing iyon ay may direktang koneksyon sa mga taong may hawak sa kinabukasan ng kanilang hotel. Well, sabi ni Teresa na parang nag-iisip, gumawa si Mr. Aquino ng isang kakaibang alok. Kung makakabayad ako ng $400 cash para sa pinakapangit na kwarto, ibibigay niya sa akin ang presidential suite ng libre. Ibinaling ni Angelina ang kanyang tingin kay Carlos. Kilala niya kaagad ang titig na yon. Ito ang ekspresyon ng isang executive na sabay-sabay nagkakalkula ng mga gastos sa legal, mga package ng severance at epekto sa publiko. At ano ang naging resulta ng pustahang ito? Tanong ni Angelina, bagaman nakatutok na ang kanyang mga mata sa $400 na nakalapag pa rin sa counter. Halata na ang sagot, ngunit hinihingi ng formalidad na itanong. Nabayaran ko, payak na tugon ni Teresa, kalmado ang boses. Ngunit si Ginoong Aquino ay ngayon ipinaliliwanag kung bakit hindi niya kayang tuparin ang kanyang bahagi ng kasunduan. Humarap si Angelina kay Carlos na may tinging parang hatol mula sa kapalaran mismo. Mr. Aquino, mabagal niyang sabi,
Taos-puso kong inaasahan na may napakahusay kang dahilan sa naririnig ko. Bumukat nagsara ang bibig ni Carlos ng ilang beses. Wala siyang nailabas na salita. Para siyang isdang hinugot mula sa tubig, naghahabol ng hininga. Sa loob ng 15 taon ng pamamahala ng mga luxury hotel at libu-libong interaksyon sa bisita, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kawalang kapangyarihan. Wala nang natitirang masasabi, walang depensa, walang katuwiran, tanging katahimikan ng isang lalaking napagtanto ang bigat ng kanyang pagkabigo. Aayosin ko agad ang suite, mahina niyang bulong sa wakas. "O, ngayon mo lang gustong tuparin ang pustahan?" Tanong ni Teresa, bahagyang ikiniling ang ulo. "Kawili-wili, ano ang nagbago sa huling 5 minuto?" Mabait ang tono, ngunit matalim ang hiwa. Alam ng lahat sa lobby ang sagot. Walang nagbago, maliban sa mga taong nanunood. Ginagawa lamang ni Carlos ang tama dahil naunawaan niyang sa maling tao siya nagpakita ng diskriminasyon, at sa maling madla, dahan-dahang bumuntong hininga si Angelina, puno ng pagkadismaya. "Mr. Aquino, kakausapin ko ang senior management tungkol sa insidenteng ito," mariin niyang sabi, "at inaasahan kong makakakita ako ng kumpletong ulat kung paano karaniwang hinahawakan ng hotel na ito ang ganitong mga sitwasyon." Ito na ang huling dagok. Alam ni Carlos na hindi lamang ito magtatapos sa kanyang posisyon sa Grand Metropolitan. Malamang ay mawawala na rin ang tsansa niyang makapagtrabaho muli sa upscale hospitality. At may kapangyarihan si Angelina Flores para tiyakin ito. Pinanood ni Teresa ang pagkadurog ng propesyonal na anyo ni Carlos. Ngunit hindi malupit ang kanyang kasiyahan. Nagmula ito sa pagkakaalam na sa wakas, dumating na ang hustisya. Taon siyang tiniis ang ganitong mga sitwasyon nang walang kakayahang lumaban. Ngunit ngayon, may network na siya, impluwensya at kumpiyansa upang panagutin ang mga responsable. "Mr. Aquino," mahinahong sabi ni Teresa, "tatanggapin ko ang suite na napagkasunduan. Ngunit nais kong ipaliwanag ang isang bagay. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng punto para sa sarili ko." Humarap siya sa buong lobby, malinaw at may layunin ng kanyang boses. "Ginawa ko ito dahil napakaraming tao ang tinatrato ng ganito araw-araw. Mga pamilya, matatanda, mga kabataang propesyonal, mga taong walang pagkakataon na lumaban." Tiningnan niya ng diretsyo si Carlos. "Hindi mo lang ako diniskrimina dahil sa aking hitsura. Ipinakita mo ang isang pattern na malamang ay nakakaapekto rin sa iba pang mga taong dumadaan sa pintuang ito." Bumalot ang mabigat na katahimikan sa lobby. Tumama ang mga salita ni Teresa na may bigat ng autoridad na nagmumula lamang sa isang taong tunay na nakaranas at nakaangat. Nakatigil si Carlos, ngunit hindi pa siya tapos ni Teresa. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa pitaka at itinaas ito upang makita ng lahat. "Gaya ng nabanggit ko kay Mr. Soriano na itala ko ang buong interaksyon," sabi niya. Saka pinindot ang play. Umalon sa marmol na sahig ang tinig ni Carlos. "Kung mababayaran mo ang pinakapangit na kwarto, ibibigay ko sa iyo ang suite." Kasunod nito, "Mga taong katulad mo at ang aming standards." Mabilis at hindi komportabling nagreaksyon ang mga tao. Ang ilan ay tumingin palayo na may pandidiri. Ang iba na may nagbulungan sa di paniwala. Ang mismong mga salita ni Carlos ang naging pinakamalakas na ebidensya laban sa kanya. Kinuha ni Angelina ang telepono at pinakinggan ang recording na may lumalaking pag-aalala. Nang matapos ito, tumigas ang kanyang mukha. "Mr. Aquino," malamig at pinal na sabi niya, "isiping ito na ang iyong formal na paabiso. Ang Santos Hospitality Group ay hindi magpapatuloy ng pakikipagpartner sa anumang establishmento na nagtutulot ng diskriminasyon mula sa mga tauhan nito." Parang hatol mula sa korte ang mga salita. Para kay Carlos, tapos na ang lahat.
Ang pagkawala ng suporta ni Santos ay nangangahulugang hindi lang pagkawala ng trabahong ito, kundi ng buong mundo ng luxury hotels. Samantala, nanatiling payapa si Teresa, tila isang taong nakapagsakatuparan ng hustisya ng may ganap na katumpakan. Doon mismo, sa parehong granding lobby kung saan siya ay minata at ininsulto, ibinunyag ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan, hindi sa anyo, kundi sa presensya, integridad at relasyon. Makalipas ang panahon, bumalik si Teresa sa Grand Metropolitan, ngayon naman para sa isang business conference. Ngunit iba na ang atmosfera. Nagbago ang lobby, hindi lamang ang dekorasyon, kundi pati na rin ang kultura. Malapit sa entrada, kumikislap ang isang gintong plake, Universal Dignity Policy. Bawat panauhin ay tinatrato ng may pantay na paggalang, anuman ang itsura, pinagmulan o pinagmulan. Sa likod ng front desk ay si Evelyn, ngayon ay opisyal na manager ng hotel. Malugod niyang sinalubong si Teresa na may tunay na ngiti. Miss Morales, isang karangalan na makasama ka muli. Handa na ang iyong suite. Napansin ni Teresa ang lobby na ngayon ay may iba't ibang empleyadong nagtutulungan ng may kumpiyansa. Kumusta na ang mga bagay dito? Tanong niya. Mas maayos na, tugon ni Evelyn. Ngayon ay mayroon kaming buwanang training sa unconscious bias at hindi pa kailanman naging mataas ang ratings ng hotel. Dumating si Angelina Flores at masayang binati si Teresa. Narinig kong si Carlos ay nagtatrabaho na ngayon bilang receptionist sa isang maliit na motel sa probinsya. Biro niya ng bahagya. Wala na raw kasing respetadong hotel na nais ang kanyang pangalan sa staff. Tumango si Teresa, nag-iisip. Hindi siya natuwa sa pagbagsak ni Carlos. Ngunit naunawaan niyang ang mga konsekwensya lamang ang tunay na landas tungo sa pagbabago. Kinagabihan, sa kanyang talumpati sa conference, ibinahagi ni Teresa ang kanyang kwento, hindi bilang paghihiganti, kundi bilang panawagan para sa pagbabago. Nanatili ang diskriminasyon dahil bihira itong magkaroon ng kaparusahan, ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyayari lamang kapag nagiging magastos ang kawalang katarungan. At kapag nagagawang gawing layunin ang ating sakit, lumago ang kanyang kumpanya, ang Morales Strategic Consulting, ng mahigit 200% sa nakaraang taon, nakipagtulungan sa malalaking korporasyon na tunay na naghahanap ng inklusibong reforma. Marami ang lumapit dahil sa kwentong iyon na naging viral at nagpasimula ng mahahalagang usapan sa iba't ibang industriya. Sa huli, natutunan ni Carlos ang isang masakit na leksyon. Ang paghusga sa isang tao batay sa anyo ay maaaring magpabagsak ng lahat. At pinatunayan ni Teresa ang mas makapangyarihan pang bagay. Ang pinakamabisang tugon sa diskriminasyon ay hindi galit, kundi tagumpay na napakalinaw. Kaya't wala nang ibang pagpipilian ang mundo, kundi ang igalang ka